Yan guys, good morning. Good morning. Wait lang guys. Ayan guys, good morning. Ako'y magre-reaction tungkol sa pag join daw natin sa sa ICC na medyo inaano ngayon ng mga media yung pag-join daw. Kayo ba papayag kayong magjo-join tayo? Ako, number 1 na ayaw ko. Ayaw ko magjo-join tayo sa ICC. Kasi wala tayong jurisdiction sa ICC eh. 'Di ba? Nadala nila sa dahig si Tatay Digong, na-kidnap nila, 'di ba? Paano na yung kung member pa tayo, 'di ba? Lahat na lang ayaw nilang tao na nagki-criticize sa kanila. Ipapadala nila lahat doon sa dahig sa Netherlands. 'Di ba? Payag ba kayo nun? Kaya ngayon, pag kayo hindi payag, ilabas natin na tayo ay kontra doon sa gustong gawin ni Bangag. Kasi yun daw ngayon ang gusto ni Marcos na magjo-join tayo ulit. Kaya yun talagang number 1 na tutulan natin mga guys. Hindi natin papayagan yun. Kaya ngayon mananawagan ako sa mga dyan, sa mga matino pang utak na may mataas-taas na mga power. Sana po makipag naman po kayo kung ano yung tama o hindi. Ngayon, pananaig po natin yung tama. Hindi yung mga gusto ni Tambaluslos, ni Lisa Tanas, at saka ni Kuteng na si Bangag. Dapat nating hindi natin payagan na sila yung mananaig. Kasi nararanasan na po natin 3 years na po nating nararanasan na ganun ang administrasyon niya. Walang nangyayari, puro pahirap na lang sa Pilipino. Dahil kung ano yung gusto nila, yun yung gusto nilang masunod. Kasi ang number 1 talaga dyan na nila, kaya gusto lang pa-impeach ito si BP Sara. Kasi nga, gusto nila sila yung mananaig habang buhay, sila yung uupo habang buhay. Takot na silang hindi silang nakaupo. Takot na silang mawawalan sila ng pera kasi lahat ngayon ng pera ng lalo na yung budget ng 2025, nasana? 'Di ba wala? 'Di ba lahat 'yan na nila? Yung budget ng 2025? Kasi nilagay lahat ni Tambaluslos doon sa mga AX niya, sa pa bang mga na yung inaano niya. Basta may mga AX, may mga
ayuda. Nakalimutan ko lang yung mga tawag eh. Yan, yan. Nilagay lahat ni Tambaluslos doon. Oh. Nag-ala nga siya eh. Nag-ala presidente na nga siya eh. Siya nga yung Kasi, si Tambaluslos naman talagang hawak ng pera. Dalawa lang daw sila ni Saldico noon. Ngayon, dahil umalis si Saldico, ito naman si Kembo. Oh. Ayan, si Kembo naman. Kaya sila lang dyan. Ngayon, kung hindi pinahawak ngayon yan ni Tambaluslos kay Kembo, si Tambaluslos lang mismo. Siya lang may hawak niyan. Oh. Kaya wala talagang mangyayari sa atin. Kasi ang mga budget ng buong bayan, ng mga taong bayan na ang pera ng taong bayan kinukurakot lang talaga kinukurakot lang talaga nila. Kasi ito si Tambaluslos, maraming galamay. Marami yan siyang binabayaran ng mga tao na ginagamit niya para sa paninira. Tapos ito ngayon, nagdagdag siya ng babayaran niya. Kumuha siya ng tagapagsalita niya, taga-kahul diyan. Ngayon, yung tatay, ginagawa nila ng paraan para makabalik sa Congress, para gawin nyo yung taga-kahol naman doon sa Congress. Oh. Ngayon, dalawa na ngayong taga-kahol sa Congress. Kasi yung isa kay Tambaluslos yun, yung prinsesa. Yung prinsesa ng Congress ngayon. Oh. Yun, taga-kahol ni ni Romualdez. Ngayon, itong sa buong Congress yun. Oh. Taga-kahol naman doon sa Toadcom ni ito si Abante, yung tatay. Ayun. Kaya ginawa nilang paraan, dinisqualified si Oy. Tapos ngayon naman. Walang visa naman yung nung youth, yung Duterte Youth Party List. Yun, lahat tinatanggal ni Tambaluslos yun. Tinatanggal nila yon ni Marcos. Pero hindi naman kasi makaka-move si Tambaluslos kung walang si Marcos. Kaya talagang ito si Marcos, talagang kumbaga siya diyan eh. Siya yung taga-agree. Siya yung diyan. Para makakagalaw yung kanyang mga galamay din. Pero sa totoo lang, si Marcos, utusan talaga. Ang diyan, ang talagang amo diyan, si Lisa Tanas. Yan yung amo diyan. Kaya, magtaka pa ba kayo kung hindi magkakagulo ang ng Pilipinas? Hindi na tayo nagtataka. Kasi yun nga, ang taga diyan, ang diyan, ito si Lisa Tanas at saka si Tambaluslos, yan ang nagtutulungan diyan. Sa Congress, si Tambaluslos. Sa Malacanang, ang nagmamaneho si Lisa Tanas, hindi si Marcos. Gamit-gamit lang nila yung power ni Marcos. Yun lang yun. Kaya ngayon, tayo mga taong bayan, dapat magmasid-masid na tayo, hindi tayo naniniwala doon sa mga nababasa natin, pagdating dyan galing sa Malacanang, galing sa Congress, hindi tayo naniniwala na doon. Ngayon, yung iba pa mang mga lumalabas pa, na basta lang lumabas sa page nyo, huwag kayong maniniwala. Kaya, kung sino yung alam natin na totoo, doon lang tayo maniniwala.
Yan lang yon. Kaya, sa Malacanang talaga, wala nang kapaniwalaan na ano. Yung mga pinagsasabi, lalo na yung taga-kahol ni Marcos dyan, na si Claire Tanga. Huwag kayo magpapaniwala dun sa pinagsasabi nun. Kasi, isang vlogger yon. Vlogger yon na hindi mo alam kung anong pinagsasabi. Kasi malaman mo naman yung vlogger na totoo. Kaya huwag kayong magpapaniwala, lalo na pag nanggagaling dun sa bibig nun. Kasi baka mamaya, ang sinabi lang ni Marcos, 2, 3, yung pang-4, galing na kay Claire Tanga ngayon. Baka isa nga lang ang kay Marcos dun eh. Kay Claire Tanga na yung 3. Huwag kayong magpapaniwala. Diyos ko. Ano tayo eh. Natuto na tayo sa sa kalakaran ng Pilipinas. Kaya tayo magiging maingat na tayo sana sa mga nababasa natin, sa mga nakikita nating video. Mag-iingat na tayo doon. Huwag na tayong magpapaniwala doon. Kaya mga kababayan natin na nag-asam-asam naman na umayos pa yung buhay natin sa Pilipinas. Yun nga lang ang mapapayo ko din sa inyo. Huwag kayong maniniwala agad sa mga nababasa ninyo, sa mga nakikita nyo sa video. Basta ang halimbawa, kahit naman live, kung talagang hindi rin naman totoo yung mga sinasabi ng mga nagla-live na yon. Hindi tayo agad-agad maniniwala. Muna natin, i-search muna natin kung ano ba yung totoo doon, o ano ba yon, kung AI ba yon, o ano ba yung na yon. Pero merong katulad nung pinos ni Senator Bato, AI yun, pero totoo yung mga sinasabi ng mga bata. Totoo yung sinasabi doon. Kaya sa ganun din, kahit na AI yun, pero totoo naman yung mga nila, wala naman ding masama na maniwala tayo doon. Kasi hindi rin naman yung nag sa masama yung mga sinasabi nila doon. Papunta naman sa mabuti yung mga sinasabi, yung ng content nila doon. Kaya nasa inyo na rin yun kung maniwala kayo, hindi. Pero ako, naniwala ako doon kasi totoo yung sinasabi. Kahit na AI yun. Kaya guys, ay nako, ang daming ang daming katarantaduhan talagang ginagawa ito si speaker ninyo eh. Ayoko speaker yon. Ang dami talaga. Tingnan mo yung San Juanico Bridge. Taga saan ba si Tambaluslos? Diba taga ron? Ba't hindi niya binigyan ng pansin yon? Nasa kanya mismo ang budget. Ba't hindi Kasi dinala niya sa bulsa niya yon, yung budget. Nilagay niya doon sa Timog Party List niya.
Kaya wala talaga tayong asahan dyan kay Tambaluslos. Sa totoo lang. Kaya dapat, ngayong pagpasok nitong 20th Congress, dapat, wala na yan si Tambaluslos. Tanggalin na dapat yan. At lahat ng mga dyan, yung mga niya, galamay niya dyan, dapat matanggal na rin. Sabagay, kung kahit naman nandyan si Abante at saka si Chowa, wala nang magagawa yan kung hindi na sila doon sa isang community. Congressman na lang sila na binibigyan din ng budget para sa lugar nila. Pero kung ako, pag nakaupo yan si Chowa at saka si Abante, kung ako ang papasok sa Congress na hindi ko na bibigyan niya ng budget na para sa mga proyekto nila. Kasi kukutin lang talaga nila yun. Kurakot lang naman talaga, kaya nga sila naghahangad pang manalo dyan sa Congress eh. Kasi naghahangad talaga sila ng laging pera. Kasi ngayon puro pera-pera talaga si Tambaluslos. Hindi kikilo si Tambaluslos nang walang pera. Lahat yan may pera. Binabayaran niya yan, mga taga-kahol niya. Ngayon, magkano na naman bayad niya dyan sa taga-kahol niya dyan sa Congress na prinsesa? Na naturingan mga attorney. Dalawa yan. Si Castro, attorney ko pero baka kinuha lang din sa recto ang pagka-attorney. Ayan si prinsesa. Siguro totoo namang attorney yan si prinsesa, pero yung ginastos ng tatay niya puro din sa pangangurakot. Yung ginastos ng tatay niya sa kanya para magiging attorney siya. Kaya pagigihin na lang nung tatay niya pag hindi na siya nakaupo, kung hindi siya ma-aprobahan ngayon, pag hindi matanggal si Oy, pagigihan na lang niyang dumila-dila doon sa doon sa pagkapastor niya. Diba? Ganun lang naman yon. Kaya tapos, ayan, si Marcos umalis na naman, pumunta na naman ng Japan. Di mo alam kung ano namang gagawin doon. Wala pang ni-rebel kung anong gagawin doon. Kung anong gagawin ni Marcos doon sa Japan. Baka siya doon. Maligo siya sa doon sa mainit. Para maalis yung sana pagbalik niya dito sa Pilipinas, pag naligo man siya doon, sana maiwan niya doon yung yung kaluluwa niyang masama. Sana yung bumalik to sa Pilipinas is kaluluwang malinis na. Yun dapat ang gagawin niya doon pagpunta niya ng Japan. Ay nako. Sige guys, hanggang dito na lang. Nalabas ko na yung aking saluubin na dahil doon sa aking mga napapanood at naririnig. Kasi minsan nakikinig lang po ako. Minsan di ako nanonood kasi ayaw ko makikita yung pinapikinggan ko lang.
Kaya, nakaka-depress din kaya yun guys, pag ano, lagi mo napapanood na gano'n. Tapos, wala silang ibang inaatake kundi yung ano, yung mga ayaw lang nilang politiko. Ngayon, sa mga Duterte lang talaga sila nagpupokus. Itong mga bangag Yang silang tatlo. Kanino ba sila nagpupokus? Diba sa mga Duterte lang? Ngayon, sa impeachment ni Inday Sara. Paano? Malaking pera pinamumudmud nila dun sa impeachment na yan. Kaya, siyempre, para makatutuhanan na hindi sila gumagamit dun, kunwari, gagawin nila talaga. Daw si Marcos, kunwarian naman na ayaw niya. Pero sa totoo lang, siya yung nagdidiin dyan. Ay, nako. Sige na nga. Hanggang dito na nga lang. Bye! See you again sa ulit ng pagre-reaction ko. Okay. Bye!